Atin pong kausapin, kumustahin ng BNP Region 11. Nitong nakaraan linggo sila ho ang sentro ng balitaan, lalo-lalo na dun sa patuloy pong pagganap kay Pastor Apollo Kibuloy na meron pong warrant of arrest mula po sa korte. Ang tagapagsalita ang PIO Chief ng Philippine National Police, Police Region 11, PRO 11, si Police Major Catherine De La Rey nasa ating linya. Major De La Rey, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB, ma'am. Yes, Sir Orly. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na iyong tagapakinig sa iyong programa. Magandang umaga po at happy Sunday. Nga po, dagang salamat. Ugmayong buntag, Major De La Rey. Una ho muna sigurong gusto natin malaman, kumusta na ho yung tugon noong pong mga pulis na meron pong kasong administratibo dahil sa pagdodoktor ng police blotter. Akala ko yung mga dokumento lang ng mga gustong magpakilalang Pilipino pero mga dayuhan palang issue ngayon. Pati pala police blotter, may nadodoktor na rin. Major De La Rey, meron na ho ba silang tugon dito po sa kanilang kinakaharap na administrative case? Nire-review po ng ating regional director doon yung tugon nila kasi sa ngayon po, pinapa-explain pa lang po muna sila ng regional director ng Police Regional Office 11 dun sa na-discover po niya tungkol dun sa dalawang blatter. And then sa ngayon, ina-evaluate pa ng regional director ng Police Regional Office 11, si Brigadier General Torre, yung mga tugon ng mga pina-explain po niya. At dun na naman, depende naman po dun sa explanation kung magpa-pre-charge investigation si RD for a case or ang ano naman is yung kabila naman is magiging lesson learned lang niya sa mga station commanders and yung mga concerned na personnel na aduman. Malinaw yun. Ibig sabihin, Major, wala pang kasuhan na nangyayari. Wala pang kasuhan na nangyayari. Inaalam pa lang pinagpapaliwanag pa lang sila unang-una bakit tama ba binanggit niyo dalawa ang blatter. Ano 'yun yung yes. isa pang practice yung isa yung actual blatter. Ba't dalawa blatter? Bali dalawang blatter, yung isa is for the yung sa reporting ng statistics. Yung isa hindi na record sa statistics kung ano man yung nakalagay dun sa blatter. Ibig sabihin, instead ng physical injuries ay 17, 7 lang nare-report pero yung 10 naka-record sa kabilang blatter. Ganun yung nangyayari. So yun, walang kaso. Wala na pang namang kaso kasi pinapa-explain pa lang po sila. Pinapapaliwanag pa kasi sila parang, ng regional director. Bibigyan naman din sila ng due process. Butit nilinaw nyo kasi pagkakaunawa ko, meron ng administrative case na sinampa at pinagpapaliwanag. Yung pala, pinag-explain muna sila. At sa madaling salita, wala namang plano talaga si General Torre. Nasampahan. Hindi mag-explain. Depende siguro kung anong magiging paliwanag nila. Ganun po ba yun, Major? Yes, ganun po yun, Sir Orly. Okay, that's clear. Alam naman natin na sino ba naman ang gustong gawin niyon. Lalo-lalo na blatter yan. Isa ho yung public record. Hindi naman yan siguro naglalayo na laging andyan para itago ang totoong krimen dahil unang-una para mo rin niloloko sarili mo Major De La Rey. Opo, yun po ang ng regional director ng Police Regional Office 11. Gusto niya makita yung picture kung ano talaga na nangyayari sa paligid. Huwag kayong magtago ng any incident kasi doon tayo magbe-base ng plano para sa crime prevention activities and other programs na ma-maintain yung peace and order ng isang lugar. So kung magtago ka ng isang record, hindi na po kompleto yung larawan. Hindi na magiging angkop yung pagpaplano kung magiging ganon. Opo. Major, ano ba ang nagbunga ng lahat ng ito? Kasi hanggang ngayon hindi ko makuha yung pagkakatuklas na merong ninakawan tapos sinaktan pero parang hindi talaga naka-report na ang naging sanhi halimbawa 100 kaso lumalabas parang 10 o 15 kaso lang ang naitatala. Ano ba yung insidente na naghatid dito sa natuklasan ito ni General Torre? Ang naman, ang tawag nito,
Ang usual na naman na hindi nare-report sa statistics is yung mga kaso ng physical injuries Ayan. or yung theft. Yun Pagnanakaw. usually, oo, pagnanakaw. Yun usually ang hindi tama ang pagkaka-report. So, sa ngayon, pinapapaliwanag ng regional director yung mga involved na personnel sa pangyayari. So, titingnan po natin kung ano po yung naging paliwanag nila, bakit po nila ginawa yun. Hindi naman siguro gagawin ito ni General Torre dahil dito sa sa QCPD, Quezon City Police District, napaka-stricto niyan Major De La Rey. Sa unang upo pa talaga. Hindi naman niya siguro gagawin yon kung wala naman siya nakikita talaga na ka-question. Lalo't lalo na kung sa performance ng PNP sa ilalim ng diyan sa Region 11. Doon siya nagtaka, Sir Orly, nung nag-conduct siya ng conference with the station commanders ng Davao Region. And then nakita niya na parang may mali. Bakit mas maliit yung report ng physical injuries compared dun sa murder? Which is hindi siya naniniwala kasi peaceful naman, no? Ang example na lang natin, yung sa Davao City. Peaceful naman ang sa Davao City. So, ang pinapa-coordinate ngayon niya yung mga station commanders yung sa mga barangay, baka doon na record yung ibang mga physical injuries. So, doon nagsimula, Sir Orly. And then, nung una pa lang naman pag-upunin ng regional director natin, very clear yung instruction niya na ayaw niya na may itatago ng mga reports or statistics. Wala siyang pakialam kung gaano kalaki ang mga nangyayaring insidente or krimen sa inyong lugar. Importante, it was recorded and reported and comprehensive plan ang gagawin para to prevent any other criminal activities within the AOR. So, yun po ang nangyari. Fair naman pala, hindi naman ito pagpapakita o hangad na lagyan ng mancha ang reputasyon ng isang lugar. Maganda naman na i-explain nyo yan, Major De La Rey. Kasi lumalabas sa mga report, nagiging sani ito ng alitan sa pagitan ng PNP at ng local government. Hindi naman pala ganun. Hindi po. Wala nang palang dapat pagawayan dito, Major. Mabuti po. Wala po. Kasi ang goal naman po is for the perform better. To perform better. Yes, ang police to perform better, mas especially yung tama yung magiging plano sa crime prevention activities. And then, ang beneficiary naman nito is yung community. Wala nang palang dapat masamain. Anyway, ma'am, meron bang naging magandang resulta yung reward system na ipinilabas ng PNP, DILG para ho dito sa may subject ng warrant of arrest ng mga taga Kingdom of Jesus Christ diyan po sa Davao, Major De La Rey? Opo, meron pong positive response. Kung maalala po ninyo, na-arrest na po natin yung isang subject dun sa warrant of arrest. So, yung isang Canada. Isang Canada. Hinahanap pa rin po natin yung mga kasamahan niya, including si Kibuloy. So hopefully, marami pang magbibigay sa amin ng tips or information as to the whereabouts po ng iba pang mga kasamahan ni Canada. Rest assured naman po magiging confidential yung mga identities po nila. Nung isang linggo, sabi ni General Torre, naniniwala siya na nasa loob lang nung compound si Pastor Kibuloy. Nag-serve ng warrant of arrest ang NBI at nakipag-ugnayan sa mga abogado. At pagkatapos ng pag-serve ng warrant, walang nakita, wala doon. Yun daw dapat na ginagawa rin ng PNP, makipag-ugnayan sa kanila kung meron gustong i-serve na warrant na papasok ng compound. Ano po ang tugon doon ng Philippine National Police, Major De La Rey? Doon naman sa pagpasok ng NBI, isang area lang ang tiningnan nila, yung kingdom lang, Sir Orly. Yung may dome. Pero yung may dome. Pero ang whole compound ay composed ng maraming mga tawag nito, gusali. Structures, maraming gusali. Maraming structures. So, kung titingnan mo dun sa
sa interview, kung isang area lang ang pinuntahan, so hindi nila na check ang buong kung saan, baka doon nagtago sa ibang building si Buloy. Yun yung sinasabi ng regional director natin during sa Senate hearing na need ng maraming personnel para halughugin ang buong lugar dahil dun sa laki. Ang naman natin is sa mga supporters and followers na kung papasok kami, i-allow din kagaya nung sa NBI, no? Na peaceful na pinapasok, walang resistance. Wala, di naman siguro masama na makipag-ugnayan. Kaya lang alam natin ginagawa ito pag yung subject ng warrant ay susuko. Hindi ko lang alam kung merong ganitong sistema pag yung subject ng warrant ay ayaw sumuko, Major De La Rey. Would you know, may ganito namang mga naging matagumpay na koordinasyon? Yung sa dati namang pag-serve namin ng warrant of arrest, no, before the June 10, Sir Orly, agad naman po kaming pinapapasok at sinisearch yung lugar. Opo. Iba, kaya nagtaka din kami dun sa nangyari sa June 10 na may resistance. Kasi yung mga previous na punta namin, hindi lang dyan sa Kingdom, kahit na dun sa Glory Mountain and Tamayong, agad naman po kaming pinapapasok. Pero iba ang nangyari nung sa June 10 na may resistance. So, hopefully sa susunod na mag-implement kami ng warrant of arrest, ay peaceful naman kaming papapasukin kasi wala naman kasi kami ibang purpose doon kundi mag-serve lang po ng warrant of arrest. Ginagawa lang po namin yung trabaho namin, which is utos po ng korte. Good. Mabutit nilinaw nyo yan. Obligasyon po ninyo yan. Pag hindi nyo ginawa, kayo ho ang babalikan. Pag ginawa nyo naman, kami naman din po ang mali kasi ginagawa namin yung trabaho. Siguro. So, sa mga supporters and followers, wala po kami ibang pakay doon kundi to serve the warrant of arrest. Hindi din po kayo ihaharas and sana maintindihan po ninyo na kung wala naman pong order ang court sa amin na implement ang warrant of arrest, hindi po din kami pupunta dyan. And then hindi po kami ang inyong kalaban, hindi po kami ang nagsampa ng kaso. Taga-implement lang po kami ng order ng court. Maganda po't nilina niya, Major De La Rey. Maraming salamat po. Ma'am, magkabalitaan po ulit tayo at kung may mga development po dyan sa PNP Region 11, maraming salamat sa inyo pong binigay po pagkakataon po sa amin. Mayang buntag, Major. Mayang buntag, Sir Orly, and happy Sunday po sa lahat. Gayon din po sa inyo. Mga kapuso, Police Major Catherine De La Rey, PIO Chief ng PNP Region 11. Kinikilingan, walang pinopro.